my beloved Boss Mike Cervera. Malupit mga kababayan. Si Digong, alam naman nating papalapit na po yung pagtutuos ng paghearing sa kanya, pagdinig sa mga kaso niya. Diyan po sa may ICC, Ngayon po mga kababayan, may bagong padrama. Wala na daw siyang maalala, walang matandaan at walang makilala. Ibang klase, mga kababayan, natatakot na si Digong. Yung dating pagkakakilala ng mga gunggong. Opo, ha? Sinong mga gunggong? Di yung mga DDS, yung pagkakakilala nila na matapang, talagang handa sa lahat si Digong. Ngayon, mga kababayan, parang gagambang natakot, nagpa-soy-soy ba? Nagpatoy-toy ba? Ano ba tawag doon? Mga kababayan, Yun, nako, oo. Yung bang kapag nakita na yung kalaban, bigla na lang babagsak kusa. Oo, yan ho yung nangyayari ngayon kay Digong. At eto pa, yung kanyang apo naman, nako, hindi rin ho nakaligtas sa mata ng mga netizen. Oo, etong congressman na Omar na mataba. Mataba rin ho ito eh. Oo, sing taba ni Pulong dati. O mas mataba pa, mga kababayan. Aba, mga kababayan ho, nagkalat ho ngayon ang mga litrato at mga video na kasama sa pamamasyal, ang napakaraming babae. Iba-iba mga kababayan. Nako, babaero din ba ito? Manang-mana siguro sa tatay, Yan ang ating tatalakay, mga kababayan, at isama na natin. Eto, grabe, walang sasantuhin si Pangulo kahit pa kamag-anak, kahit pa kaibigan, kahit pa, kaalyado. Wala daw, mga kababayan, sisinuhin. Yan po, nako, matindi ito mga kababayan ko. Sama na rin natin mga kababayan, ito hong isang state witness. Sana, pumasa sana. Tong Bryce Hernandez, mga kababayan, mukhang nagpapakitang gilas, mga kababayan ko. So yan ang ating tatalakayin ngayon. So bago natin ito umpisahan, mga kababayan ko, huwag nyo hong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Digong! Ano na nangyari? Bakit naging ulyanin na bigla ito? Siguro nanginginig na ho ang itlog ni Digong. Natatakot ko magiging husga ng ICC dito. Eto na, pasok! Raw si dating Pangulong Duterte. Nako, mga kababayan, nagiging makakalimutin. Ano yun? Mga kababayan, ibig ba sabihin talong-talo ni Enrile ito? Mga kababayan, si Enrile, 100 na mahigit. Opo, 100 mahigit na ang edad. Si Digong, mga kababayan, 80 pa lang. Pero mga kababayan, mukhang tagilid na agad. Nakalimutan mo na rin ba yung mga pinagpapatay mo? Ganun ba yon? Nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko na yung mga pinatay kong mga hayop na yan. Yan nga alam nyo, nagkalat ngayon. Sabi ng mga ibang mga content creator, si Digong daw, mga kababayan, wala naman tong naipakulong na mga magnanakaw, mga kababayan. Di ba? Meron isa, si Dilima, pero naabsuelto pa. So, ibig sabihin, mga kababayan, ni isa wala talaga. Bagkos, mga kababayan, hinele pa niya. Binaybi, inalagaan, inaruga, mga kababayan, at iniligtas. Yung iba, mga kababayan, na mga naimbestigahan, na mga drug lord, na mga magnanakaw sa bayan, abay, mga kaalyado pa niya. Anak ng pating na yan, Kaya nga ho, mga kababayan, sabi nga sa mga post ngayon, protect BBM. Dahil nga po, mga kababayan, nagkalat ngayon sa social media, lalong-lalo na sa Facebook, na manggugulo sila sa darating na September 21 sa Luneta. So abangan natin kung ano mangyayari, mga kababayan ko. Dahil gamit na gamit nga ho, yung pong maraming mga content creator, mga influencer na malalaki. Opo, yan ho yung mga sigurado na hindi ho yan mga magpo-post ng ganyan nang hindi ho binayaran.
Oo, yan po ang analisa ng karamihan na eto nga mga influencer na ito na nagpo-post at nag-aanyaya sa darating na September 21, mga kababayan, ay magsagawa ng malaking kilos protesta. At gagawin daw po nila yan sa harap, ni Jose Rizal. Sa Luneta, mga kababayan. Ano? Sa Luneta. Di abangan natin yan kung magagawa nila. Kung hindi nyo magagawa yan, pagtatawanan namin kayong lahat. Eto na. Ang matandang Duterte, mga kababayan, ay ulyanin na nga ba o nagdradrama lang? Nagiging makalimutin raw si dating Pangulong Duterte. Kaya naman hindi raw siya handang humarap sa International Criminal Court o ICC. Nako, mga kababayan, hindi daw handa. Meron bang ganon, mga kababayan, o palusot lang yan? Kita nyo, mga kababayan ko, kamakailan lang. Diba? Bida-bida. Si Sara, si Pulong, si Baste, maging si Kitty. Ano sabi nila, mga kababayan? Ayun, maayos naman ang kalagayan. Pero bakit ngayon para bang nag-iiba na yan? Ito nga ba talaga ay palusot lang? O talagang, mga kababayan, wala nang silbi yan? Nako, mga kababayan ko. Paano ngayon yan, mga DDS? Wala kayong pagkakalagyan. Yung inyong anito, mukhang kayo'y nakalimutan. Baka pati yung mga DDS, mga kababayan, na nagtatanggol kay Digong, hindi nakilala yan. Paano na yung mga umaasa pa? Nakapagkalabas daw ni Digong, mga kababayan, sila daw ang unang pupuntahan. Sila daw ang unang kakamustahin. Sila daw ang unang lalapitan. Sila daw ang unang pasasalamatan. Nako, ang daming ganyan na umaasa. Ano po, mga kababayan, yung iba nga ho, umaasa pa na magkaroon sila ng mga posisyon sa gobyerno. Pagka daw ho naupo, yung pong isang lokal-lokang Duterte pa. Anak ng pating umaasa pa kayo. Hindi na nga kayo napapansin, Ako na lang yata ang papansin sa inyo. Ayaw na ng mga tao sa inyo. Tuloy. Ayon sa petisyon na sinumite ng kanyang defense team sa ICC, Nako. hirap raw si Duterte na maalala ang mga pangyayari, lugar, at pati na raw ang kanyang sariling pamilya. Nako, kita nyo? Hindi na kayo kilala? Pati daw ho, kanyang pamilya, hindi nakilala. Paano pa yung mga DDS na tatanga-tanga? Kung si Sara, si Pulong, si Baste, at si Kitty, pati yung kanyang mga syubetra, hindi na maalala, paano pa kaya itong mga nagtatanggol sa kanya? So wala na. Ayaw na. Mukhang, mga kababayan ko, magkakatotoo na yata. Yung ating mga sinasabi ng mga nakaraan, mga kababayan, na itong si Digong matapang lang talaga kapag nasa posisyon siya. Kapag wala na ho, mga kababayan, eto na siya. Marami ng padrama, marami ng pakeme, marami ng paetchos. Parang si Roque na. May etchos na, mga kababayan. Tuloy. Dahil daw dyan, hindi na niya kayang unawain ang kaso, sumabay sa paglilitis o magdesisyon para sa sarili. Nako, mga kababayan ko, drama ito. Takot na si Digong, mga kababayan. Natatakot sa magiging hatol. Kasi ho, mga kababayan, kung inyo maalala, yung pong mga napakarami na mga nagrereklamo, tinulungan na ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos para mag-testify doon sa gagawin sana sa September 23 ba? Mga kababayan, ako nga nakalimutan ko na yung lintik na yun. Wala nang wala nang silbi. Para bang hindi na ho excited yung mga tao Mas excited pa sila dito sa mga nangyayari na katiwalian na in-expose ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong pinangunahan ni Pangulo na ilantad yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ilantad itong mga kongresista, mga negosyanteng kontraktor, mga senador, at mga kababayan, kawani mismo ng DPWH. Si Pangulo lang nakagawa niyan sa buong kasaysayan. Wala na hong iba. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa niyan sa buong kasaysayan. Ito na.
Higit pa ng kanyang abogado, kahit gamutin pa raw, hindi na babalik ang kakayahan ng dating Pangulo at mas lalo pa siyang hihina. Nako, mga kababayan ko! Alam nyo, mga kababayan, ito yung mga maling mga pinagawa kay Digong eh. Oo, no? Kung hindi lang sinusulsulan ng mga hinayupak na mga matakaw sa kapangyarihan, mga uhaw, oo, sa kapangyarihan sa Malacanang, ay sigurado hindi ho magkakaganito si Digong. Ano po? Hindi ho magkakaganyan. Biruin ninyo, noong pang-araw, na nag-umpisa sila na bumatikos sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, abay tinutukuran na ho yung kanyang likuran, harapan, tagiliran. Kulang na lang mga kababayan, lagyan ng andador yan. Opo, di po ba? Natatandaan niyo po ba yon? Kapag ka nagsasalita sa entablado, itong si Digunyo, mga kababayan, kulang na lang lagyan ng andador. Kasi ho, bawat sa harap, sa likod, sa magkabilang gilid, meron pong nakatukod. Mga tao na nakahawak sa balakang, sa tiyan, sa tagiliran at sa likuran. Opo ganun ho yung nangyayari nun eh. At eto na, mga kababayan ko. Eto na yung, natutuwa ba yung mga matatakaw sa kapangyarihan na gustong mangagaw? Natutuwa ba kayo dito sa nangyayari kay Digong? Malamang. Sa totoo lang naman, sabi nga natin noon mga kababayan si Digong ginagamit lang ng mga yan. Nagkatotoo na nga. So ngayon, nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Eto na. Kulang lang daw sa babae, sabi ni Teresita Kapulong. Wala na bang bembang? Pag babatuhin ko mga DDS na lulusob sa Malacanang, sabi ni Che. Eto na mga kababayan. Kaya naman ang hiling ng defense team, wag nang ituloy ang confirmation of charges laban kay Duterte. Sa kabila niya nito, na tanong ang anak. Wag nang ituloy yung confirmation na mga charges laban dito kay Digong. Yung pala yung gusto lang. Wag na daw matuloy. Kasi mga kababayan, malaking kapahiyaan sa pamilya ni Digong at sa kampo ni Digong kapag ka narinig ng sambayanan kung ano yung magiging hatol ng ICC dyan. Nako, mga kababayan, bakit nyo hahadlangan? Yan ang problema sa mga DDS, ayaw nila ng katotohanan. Tayo mga kababayan, gusto natin ng katotohanan. Gusto nating dumating tayo sa dulo ng katotohanan Etong mga kababayan lagi na lang pinagkakait sa atin ng kampo ni Digong, mga kababayan. Ang katotohanan, tignan nyo sample na lang. Ito impeachment trial. Di po ba, mga kababayan, pinagkait sa atin yung pong katotohanan, yung pong gusto nating malaman na kung totoo ba na itong si Sara Duterte ay nagnakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng kanyang confidential fund at marami pang bagay na paraan kung paano niya nilustay, ninakaw, dirambong itong mga pera na yan. Di po ba? Pinagkait din ho yan So lahat na lang mga kababayan, pinagkakait ng mga Duterte yung pong katotohanan na nais nating lahat. Pati kay Aling Roda. Di ba mga kababayan? Nagdadrama lang si Tatay Digong. Kilala nyo naman si Aling Roda na dating DDS yan. Kakapakinig din tulad ni Misyang, mga kababayan, nagbago isip niyan. Kaya kayong mga DDS, kaysa kayo nanonood lang, mag-like na kayo. Hindi kayo nagla-like din eto na. Yang si Kitty tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo. At ito ang kanyang update. Ano? 80, ma'am. Of course, pag 80 ka, you have like ailments, a lot of ailments, no? Sakit yung likod, may diabetes. So, I think it's yung mga normal ailments for an 80-year-old, hindi naman yung something that we have to really worry about. Nako. Hindi naman pala kailangan mag-alala tayo ano nga ba ang katotohanan? Maliwanag na ho, mga kababayan. Nixon Ducay, buti pa siya, nag-like na. Diba? Admin Dali Babes, nag-like ka na ba? Kita nyo mga kababayan, wala! School, bukol, epal ka. Sabing ganun, diba? Ano ngayon?
Kung wala naman palang dapat ipag-alala kay Digong, di po ba? June Paldas, thank you naman. Nasa San Francisco, kung saan mga kababayan, legal na legal ang chonky, ano? Ha? Oo, dyan ho matatagpuan sa San Francisco, yung pong kulay pula, Golden Gate. Oo, kulay pula pero Golden Gate kung tawagin, ano? Golden Gate Bridge, ano? Naku, mga kababayan ko. So ngayon, ang mangyayari dito, papaboran ba ng mga mahistrado sa ICC ito hong kahilingan o palusot ng kampo ni Duterte na wag na siyang isalang? Ano po? Dahil nga mga kababayan, malapit na, ilang araw na lang ho eh. Araw na lang ho ang bibilangin eh. Malalaman na natin mga kababayan kung ano ba talaga. Oo, sino-sino ba talaga? Sarah, thank you naman. Kung sino-sino ba talaga itong mga tao na magpapakita para idiin itong si Digong. At kung ano naman ang magiging depensa ni Kapman. Oo, yung kanilang abogado. Ano po, mga kababayan? Nakaaway ni Roque. Di po ba? Diyan natin malalaman Bakit kailangan ipagkait nyo? Wag na. Wag na. Di ba? Lang yan na yan. Talaga naman. Wala tayong magagawa mga kababayan. Kung hindi, tignan natin kung ano magiging desisyon ng ICC rito. Ano po? Ng mga maestrado. Kung pahihintulutan na hindi na paharapin, ay pwede rin. Pero mas maganda sana kung magsalita at marinig natin kung ano ba talaga yung katotohanan, yung dulo ng katotohanan, sabi ko nga. Our beloved Boss Mike Severa.